Ano masasabi mo sa hawak kamay ng magkapatid na Aguila ng Davao habang nag-presscon sa ICC? Ayun nga po yung sinasabi ni VP Sara 'no, napaka-ironic pero nagpapasalamat siya kay BBM kasi, ah, una, naging close sila mag-ama. Sabi niya nga, "Wala po kaming ano, napakatagal na panahon na wala kaming ugnayan ni Tatay Digong na ganito." Ngayon araw-araw sila nag-uusap ng mahaba, nagkukuwentuhan daw parang alam mo 'yun, parang yung yung kulang sa aruga ng ama, kulang sa aruga ng si si VP Sara ang pakiramdam ko po, eh, ano po siya 'no, yung nangungulila sa ama. Tapos ngayon lang po niya na naramdaman kasi nga lumaki sila na panay-panay sa bayan. Yan po sinabi ni VP Sara, eh. Lumaki sila mayor yung tatay nila, walang panahon sa kanila. Ngayon lang daw siya yung irony ng kung kailan nakulong ang tatay mo tsaka kayo nagkaroon ng, father and daughter relationship. O isa pa, ngayon lang din siya naging close kay Katie. Alam niyo naman 'di ba, sila Katie yung other family. May sariling nanay ito sila BP Sara, eh. At wala talaga nung mga 6 na taon si Tatay Digong, minsan ko lang silang nakita magkakasama magkakapatid, eh. Yung tuntong nila sa Malacanang, pero hindi sila close. Parang ngayon daw, sabi ni BP Sara, eh meron na silang biglang ugnayan ni Katie, nagkaroon siya ng kapatid. Sabi niya nga, nagkaroon ako ng mapapagalitan. Kasi pareho silang babae, di ba? Siguro nakikita niya lang sa social media si Kitty na ano ba tong bata na to, sarap kutusan ha. Pero ngayon dahil mag-ate na sila, eh magagampanan niya rin yung pagiging ate niya kay Kitty. O yun, kaya sa lahat po ng masamang pangyayari, meron talagang may buti rin eh. Makakakita ka ng positivity sa lahat eh. Di ba? Romualdez, huwag kang hangal, pabudol pa more. Si Franz Castro ay formalin. Mabuhay si PRRD abducted by Marcos. Huda si Marcos, huda si Romualdez, huda si Torre. Si Marcos lang po kasi si Romualdez parang outsider naman siya eh. Si Marcos lang naman talaga yung ka-unit team, di ba? Hindi naman sabit na lang yan. There's always a silver lining sa lahat po, no? Biruin mo 'yun, pinagpapasalamat ni BP Sara. 'Di ba napaka-busy ni PRRD, lumalaki sila na mayor tatay nila. Walang time sa kanila. Ngayon daw, araw-araw niyang kasama. Nagkukwentuhan daw sila tungkol sa buhay, sa mga problema, napapayuhan. Alam niyo 'yun? Balikan niyo po yung mga utak niyo. Pag ini-interview nun, ano po masabi niyo kay nung Vice President? Ano po masabi niyo sa tatay niyo? Hindi, wala kasi hindi naman kami nag-uusap ni PRD. Laging gano'n ang sagot niya, 'di ba? Ano po update kung tungkol sa hindi, may sarili silang mga may sarili silang utak, laging gano'n. Ngayon po alam na alam niya kung kailan nakakulong, tsaka niya alam na alam yung pangyayari. Happy birthday advance sa Katie sa April 10. Play safe yan si Tambaloslos, siya yung hands-on. Anong play safe? Hindi po siya play safe, nakasawsaw po siya sa lahat. Kaya nga siya gustong-gusto niyang mamuno eh. Si Tambal Hapbuaya pa Tintin Yuhu. Boss, pag nagsabi si Sara ng kalaban naman, mag-apply ng asylum sa abroad. Pag nanalo. Tama lang sana balita, mas maganda. Wala po akong pakialam sa inyo kung sa tingin nyo mali itong mga pinagsabi ko rito. Wala akong pakialam. Nagtataka lang ako bakit narito kayo. Duda pala kayo. Alam nyo po, ako ito very practical lang
There are millions of channels in YouTube alone. Iba pa po yung mga pages sa Facebook, no? Noong araw, 5 lang po ang channel. Nagagawa po namin na maghanap ng gusto namin channel. Nanonood kami ng TV nung una kami nagka-TV. Wala pa pong remote control. Talagang iisa-isahin mo yung channel, tok, tok, tok. Channel 2, tok. Channel 4, tok, tok. Channel 7, tok, tok, tok. Kung channel 13 ka, nasa channel 4 ka, may option ka na pabalik, tok, 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 tok. No? Nagtataka ako sa inyo na pangangaralan nyo kami na sana tama lang ang binabalita. Kung duda po kayo sa lahat ng vlogger na pinanonood nyo, huwag kayong manood. Ba't nyo kinukonsumi yung sarili? Yun yung problema, pinoproblema nyo kami. Samantalang kami, milyon ang option nyo. Ang sinasabi ko nga sa inyo, meron lang 5 option nun sa channel sa TV. Nakakahanap pa ako ng gusto kong panoorin. Kayo millions, sinisiksik nyo sarili nyo rito. Duda pala kayo sa akin. Labas agad pag nakita nyo itong mukha ko na to. Sabihin nyo, ay duda ko dyan. Lipat ako rin sa mga gusto ko. Ngayon, napakasimple na lang ng buhay. Madali na lang ang lahat. Pero ubod ng mga reklamo. Alam nyo kasi yung karamihan po na reklamo natin, karamihan po ng nirereklamo natin, gusto pa rin nating baguhin. Ang dami mong option. No? Ngayon po ang buhay ng tao pinakamaraming option. Dito na lang sa panonood sa YouTube. Ang dami mong option pero ipinagpipilitan pa rin natin. Halimbawa, gusto nyo akong panoorin. Pero gusto nyo pa rin na yung dapat ganito ginagawa mo ba dong? Di maghanap kayo ng vlogger na gano'n ang ginagawa kayo. Variety po di ba? Iba-iba po ang aming ino-offer. Ngayon, kung meron kayong vlogger na paborito, halimbawa na lang natin, sikat na vlogger na lang para hindi masaktan yung iba. Halimbawa, si Banat Bay ang gusto pa lang yung panoorin. Tapos gusto nyong gayahin ko yung style ni Banat Bay. Hindi po obra yung gano'n. Naintindihan nyo? Panahon po ng individual differences, hindi na po uso ngayon yung panahon. Meron po time, mga 1970s na tatandaan ko. Isang hairstyle, isang suot, di ba? Lahat ng babae naka-mini, lahat ng lalaki naka kung ano man ang tawag doon sa pantal. Ano masasabi mo sa latest senatorial survey? Yun na nga po yung sinasabi ko, di ba? Number 1 si Bongo. Di ba? Number 1 si Bongo, pero naiiwan yung mga kasama niya. Samantalang, lahat po ng maka-Duterte ngayon dahil sa ginawa nila sa mga Duterte, lalong-lalo na sa ginawa kay Tatay Digong at saka sa pag-impeach kay BP Sara, gusto ng mga Duterte ngayon, straightan ang laban. Paano mangyayari na straight yung boto ko pero si Bongo lang yung number 1 tapos yung the rest, labas sa top 12? Formula yan Naka-formula yung kanilang survey. Ilan lang naman yan. Out of 120 Filipinos, 1,500 lang ang sa survey nyo. Hindi po representative yung 1,500 na yan. Kaya po yan, masisira po lahat ng survey ngayon pag nag-straight tayo. Yan po ang balakin natin. Wasakin niyang mga survey na yan. Nakampi po rito. Okay? Hindi ako naniniwala na ganyan ang resulta ng survey, yung totoong survey. Tignan nyo po sa totoong survey, yung naka-live, yung napapanood ninyo. Bakit lagi panalo Duterte? Pero doon sa mga survey tago, hindi natin alam kung paano ginawa. Panalo mga Marcos. Kalokohan, di ba? Straight PDP laban, mga lawyers, marami sila. Basta, wag na iboto. Ano basta wag na iboto? Straight nga tayo, wag na iboto. Naku, soon, magiging payatas na yung nasa harap ni boss. Joke lang. Basta kami straight team suka, kami dito sa Cordon, Isabela.
Walang ngiwi na si Ngagba, so sobrahan na yan, ma-over din yan. Correct, wasakin natin ang survey niyan. Mind conditioning yan at alam ng COMELEC yan dahil yan ang follow the script nila, boss. Kasi tignan nyo yung script, ha. Dapat lamang ang mga administrasyon. Dapat may papasok din para hindi makahalata. Dapat may pumasok din. So, sino yung pinaka-popular nila? 'Di ba? Si Bongo at si Bato. Dapat ipasok yan. Dapat meron din para mas kapani-paniwala, meron din sikat na independent. Pasok si Willie Rebillame. Kalokohan po yan. Straightan niya eh. Sino po bumoto kay Willie Rebillame na Duterte? Wala. Sir Badong, ibang-iba ka sa lahat ng political vlogger. I salute you. Thank you po. Magpakapi kayo. Kung kayo po'y naliligayahan, natutuwa sa pinagsasabi ni Badong, paramdam nyo naman. Iparamdam nyo naman sa pamamagitan ng pagpapakape. Straight PDP. Huwag po kayo maniniwala dyan. Kinukondisyon lang yung utak natin na ganyan lang lalabas. Straight po natin nang mapahiya po ang lahat. Kasi kung maniniwala po tayo sa mind conditioning, kinukondisyon din tayo ng mainstream media. Ang dami nagkukondisyon sa atin na masamang tao si Digong. Pero alam po natin, sa puso natin, kung sino po ang tunay na masamang tao. Si Sara doon. Hindi, Miro. Lagi ako nanonood ng may nag-live survey, lagi lamang ang Team PDP. Basta buong lahi ko, straight Duterte team. George Guide, nakangiwi na yan naman si Marcos, hindi na bago yan, high and dry yan. Yang survey na yan, boss, baka si Gadon lang nagtanong. Siya, need na po palitan ng mga politikong gahaman sa pera. Sobrang nakakaawa ang mga Pilipino, lalo na maraming nagugutom. Correct na correct po yan at nagtataka sila. Ha? May nagugutom pa rin? Meron na kaming walang gutom project sa Pasay. Doon nagigiba yung dibdib ko kay Claire eh. Anong may nagugutom pa? Parang takang-taka pa siya. Meron na nga kaming proyekto sa Pasay nakatayo. Munta nga lang. Buong Pilipinas, Claire, ang pinag-uusapan. Buong Pilipinas. Ha? Buong Pilipinas. Sasabihin mo sa Pasay, meron kayong libreng pakain. Libreng pakain, ano yan, 3 beses isang araw ba yan? Ilan na napapakain yan? Di kaya Publicos Asia na naman ang susunod na tatakutin na administration ni BBM o babayaran? Pakapin na yan, Sir Buds. Thank you very much, Giselle. More blessings. Si Trillanes binasto sa bagong silang Caloocan. Alam niyo po, naawa po. Sa totoo lang po, naawa po ako sa mga kandidatong anti-Marcos. Kasi tuwing dadaan kahit saan, no, Duterte, ay anti-Duterte pala. Duterte sinisigaw. Alam nyo na anti-Duterte, tapos sisigawan nyo ng Duterte. Nakakaawa. Joel, deserve niya yan na bastusin siya sa Caloocan. Puro kabastusan naman ang pinagagawa. Naalala ko tuloy yung film na Rodrigo de Villa. Kung saan yung bidang si Rodrigo de Villa dinakip ng mga Ottoman. Tapos kinulong na wala namang kasalanan. Ang tindi na gaton. Mas pupunta pa ng Pasay yung taga Visayas at Mindanao. Correct. Hindi naisip ni Claire. Alam niyo si Claire? Talaga, may nagugutom pa rin. Meron ng libre pakain sa Pasay. Kung may pamasayang papuntang Pasay, ikakain na lang niya. Ganon din si PRRD. Kung saan na illegally detained ng ICC sa tulong ng mga tamba, etc. Kasi pinupolitika lang. Late comment.
Hindi naman late comment yan. Nasa tamang panahon na tayo ng komento. Pasa